Kinwestiyon ng ina ng aktres na si Rian Ramos ang pagtulong ng isang grupo sa dati niyang driver. Hanggang ngayon, iniimbestigahan pa rin ng NBI ang salaysay ng driver na sinaktan umano ni Ramos at ng mga kaibigan nito. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Sinamahan ng mga tauhan ng NBI si alias Totoy sa Makati City Police kanina. Isa-isang binalikan ng dating driver ni Rian Ramos ang mga silid sa estasyon kung saan siya dinala bago ikulong dahil umano sa pagnanakaw ng mga sensitibong larawan ng dating amo. Kasama sa mga inirereklamo ni Totoy ng pananakit ang dalawang pulis Makati habang nakapiit siya mula January 19 hanggang 22. Nauna nang ikinwento yan ni Totoy sa kanyang sinumpaang salaysay sa NBI. Matapos ang pag-iikot, bigo si Totoy na ituro ang dalawang pulis Makati na kanyang dinadawit sa reklamong torture at illegal detention laban kina Rian Ramos, Michelle D., Samantha Panlilio at dalawa pang bodyguard. Nakahanda naman daw ang pamunuan ng Makati City Police na makipagtulungan sa investigasyon para matukoy ang dalawang dinadawit na pulis Makati. Kasama sa mga sinisilip ngayon ng NBI ang mga CCTV footage sa detention facility ng Makati City Police. Sa kopya ng CCTV na nakuha ng News 5, makikita ang paglabas-masok ni Totoy sa pasilidad kung saan siya ikinulong. Ilang beses inilabas sa pasilidad si Totoy, lalo na noong isinailalim siya sa inquest. Kalaunan, na-dismiss ang reklamong qualified theft laban sa kanya noong January 22. Hayagan namang kinwestiyon ng nanay ni Rian Ramos na si Clara ang tulong na ibinibigay ng VACC kay alias Totoy na tinawag niyang sinungaling at magnanakaw. Hindi raw niya maintindihan kung bakit binibigyan ng plataporma ang dating driver ng anak na ayon sa kanya nagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Mariing kinundina ni Mrs. Ramos ang umano'y sistematikong paninira kay Rian. Masakit daw bilang ina na makitang niyuyurakan ang pagkatao ng anak sa social media. Hindi raw ito deserve ng kanyang anak. Iginiit naman ni VACC President Boy Evangelista na naiintindihan niya ang mga patutsada ng nanay ni Ramos. Paliwanag pa ni Evangelista, wala pang abogado sa ngayon si Totoy kaya VACC daw muna ang tumutulong sa kanya. Ang mandate namin is to assist victims of injustice. Lumapit sa amin, sa office namin. So, it is my duty to assist him to speak in his behalf. I am speaking in behalf of Totoy because just to level up, just to level the playing field. Yes po. Para naman it's a fight between David and Goliath. Handa naman daw makipagtulungan sa mga otoridad ang beauty queen na si Samantha Panlilio. Ayon sa kanyang mga abogado, kampante sila na maibabasura rin ang reklamo ni Totoy laban sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.